Sa pangalawang laban ni Nonito Donaire sa ilalim ng pamunuan ng Top Rank ay nabigyan ito ng pagkakataong lumaban sa kanyang lupang sinilangan. Sa kanyang pangatlong depensa sa dalawang world title belt ng IBF at IBO World Fly title ay makakalaban niya ang undefeated challenger ng San Antonio, Texas na si Raul Martinez na siya ring world champion sa super flyweight at bumaba lang ng timbang para kalabanin si Donaire. Kasabay sa labang naganap noong April 19, 2009 sa Smart Araneta Coliseum ay lumaban din sina Brian Viloria bilang challenger sa kasalukuyang IBF World Light Fly Champion na si Ulises Solis at si Denver Coelho laban sa Japanese fighter na si Hiroshi Matsumoto para sa bakanting WBC International Minimum Title. Ladies and gentlemen, mabuhay Pilipinas at magandang umaga! Ang labang ito ni Nonito Donaire mga bay ay siyang naggawad sa kanya para mapasama muli sa Ring Magazine sa listahan ng mga pound for pound king noong 2009. Ang undefeated na si Martinez ay isang napakahirap na kalaban kung saan ay malaki ang tiwala ng mga taga-Amerika sa kanya na kaya nitong talunin ang ating kampyon. Subalit dito pa lang sa opening round ay maliwanag na si Donaire ay isang tunay na kampyon at ang Pinoy ang siyang nakakalalaki, kung saan sa isang left uppercut ni Nonito ay bumagsak si Martinez sa gitna ng nakakabinging hiyaw ng mga Pinoy. Oh, the left hook on the chin, and down goes Martinez. He's shaking it off. Did we mention the left hook? Yeah, we'll see what he's made up for sure now. Martinez down. 2 minutes into the first round. Donaire stalking now. Muli pa ngang nakatayo rito si Martinez at mahaba-haba pa ang natitirang segundo ng round. At sa isang muling counter ni Donaire na may papaong tatlong kombinasyon ay bumagsak ulit si Martinez. Martinez for a second time, telling his corner I'm all right. But boy, the power of Donaire quickly becomes evident. You can bet they're listening for the bell over here in Martinez corner. He said, if I can take Donaire, to fight the best. Orthodox fighter sa Donaire mga bay, pero aminado tayong may lakas ang kanyang kaliwang suntok at sa kanyang anisintadong left uppercut na siyang kanyang pangunahing sandata ay nahilo ulit si Martinez. He's trying to finish it early, Al. As again the left hand. Martinez gets hit with it. Martinez is just staggered. He's in big trouble. At nang napagtanto ni Martinez na kaya na niya ulit makipagsabayan ay isang left counter punch na naman mula kay Donaire ang tumama sa temple ni Martinez at dito nga'y lumagapak ang pambato ng Amerika sa lona. Adrosky may have a decision to make if this continues. Martinez gets saying he's all right, and it's got to be a shocking situation for a guy who's undefeated coming in to be manhandled like this in the first 2 rounds. punch was so much more powerful. Donaire's taking, Martinez has not been able to land a punch to push Donaire off it. Yeah, Martinez surviving so far. Nice right hand by Martinez. There's the left hand again. It's so powerful, Al. It just staggers him every time he even slightly lands him completely off kilter. Now he's trying to come back with a jab and show this good right hand, though. An overhand right, and he has landed it against Donaire because Donaire is throwing all caution to the wind. Look at what normally Donaire would use. Another hard punch at the end of round 2. Nang nahimasmasan na si Martinez dito sa round 3 ay naging maingat na ito sa left hook ni Donaire. Subalit nagimbal ito sa right counter punch ng Pinoy na parehong dumudurog sa kanya sa kahit anong anggulo. Really throwing caution to the wind. Absorbing these monsters. I'm not suggesting Martinez is going to take it. Thick hand after being knocked down 3 times in the first 2 rounds. And that's the overhand right. To attacking, the more he might make something happen. Donaire is good combination out. And knowing his distance, Keep folks, we're in the Philippines site that we're thrilling with this morning. a lot of adequate over there. Donaire.
We're cautious. Yeah, he's trying to use his technique, his biometrics, running hills, and stamina in fights as well. Yep. I don't explain him, I just tell him. I was here showing his speed. I realized he wasn't getting Martinez out of there, so now you have to retrench and say, okay, I'm going to have to box this guy a little bit and land big punches. Dito sa round 4 mga bay ay bahagyang nakakapuntos na si Martinez, pero kapalit nito'y tibayan niya ang kanyang mukha para mapawalang bisa ang diin at bigat ng mga counter punches ni Donaire. There's the body. We're going to find some sort of rhythm here in the first 2 rounds. Subalit hanggang saan tatagal si Martinez kung paulit-ulit itong tinitibag ni Nonito ng mga jabs? At kung bumitaw ng suntok si Martinez, ay aasahan mong kasunod nito ang counter punch ni Donaire. Kung sa ganitong sistema tatakbo ang laban, ay hindi makakatagal si Martinez at maaaring malagay pa sa peligro ang kanyang buhay sa paulit-ulit na pagkaalog ng kanyang utak. Donaire fights tall. That's part of the reason we fight. Because he fought tall and was able to counter the hat and the jab and the counter punch. It makes him a tough. There's the uppercut. There's the uppercut. At sa isang left uppercut mga bay, ay bumagsak muli si Martinez at hindi na ito binilangan ng referee at itinigil ang laban. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi na binilangan, nakatayo naman agad si Martinez. Sa aking opinyon, ito ay marahil 4 na beses nang bumagsak si Martinez na sa parehong ulo ang kanyang tama. Ito ay may kaugnayan sa safety ng mga manlalaro para maiwasan ang side effect ng paulit-ulit na pagkaalog ng kanilang utak. Sa araw nga rin na ito mga bay, ay napagtagumpayan ng ating kampyon na sina Denver Cuello, Brian Viloria at Nonito Donaire ang malaking laban sa Araneta Coliseum. Matapos nga din ang labang ito ay umakyat na sa timbang si Nonito Donaire sa Super Flyweight Division. Daghang salamat mga bayat, hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pakikomenta na po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat. Flyweight champion of the world, the Filipino Flash, Nonito